Okay. So ayun, inyo what's up mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po ang lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at ang ating po mga Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? Huwag na natin itong patagalin at pag-usapan at ratratin na po natin ang opinyon natin o ang pagbibigay po natin ng opinyon dito nga po sa isang dating kalingap partners or isang dating kalingap charity vloggers na mula nung umalis siya hanggang ngayon ay talagang patuloy po ang kanyang pag-iingay. At dati po ay nakitaan po natin na talagang hindi po natin alam kung palabas niya lang po iyon nung siya po ay nakipag-collab sa Team Kalingap dahil I assume na inimbrace niya rin po ang pagiging isang charity vlogger at that time. Pero sabi nga po nila ay may mga bagay-bagay na hindi po natin nakokontrol or hindi po natin hawak ang mga pagkakataon. At bigla na lamang po siyang naglaho sa mundo ng kalingap. At ngayon po ay isa sa mga number 1 na kritiko po, di lamang po na mag-amang Matubang, bagkus lahat po ng mga charity vloggers ay binabanatan nito. So walang iba mga kalingap at kabagis, ang tinutukoy ko po ay ito nga pong si Jomart Official, Jomart L Official. At meron po siyang isang YouTube channel na kung saan ay doon po siya nakilala na si Payatas Boy. Ayan po mga kalingap at kabagis, Payatas Boy. Kung matagal ka na pong nakasubaybay sa kalingap, no? Saka na sa mga senior ika nga dito po sa kalingap, ay kilala po natin ito pong si Payatas Boy, no? Isang content creator at isang charity vlogger aspiring noon na nakipagsapalaran at tinik ang chance na pumunta po ng daet para makipag-collab kay Kuya Val Santos Matubang. Last 2 years ago, kung hindi po ako nagkakamali, no, mga kalingap at kabagis, no? At makikita po natin sa kanyang mga lumang video upload na pinapasyalan niya ang mga senior na natulungan po ni Kuya Val Santos Matubang. Andyan sila Lola Ninita. Marami pa pong mga ibang senior na natulungan po ni Kuya Val Santos Matubang ang pinupuntahan po ni Payatas Boy or ni Jomart Official. At nadistino po ito sa Kapalonga dahil nung mga time na yon ay may lingap center po, no, na tinayo si Kuya Val Santos Matubang at isa po si Jomart ang nadistino doon. So yun na po yung huling pagkakadistino niya or pagiging isang charity vlogger niya. At pagkatapos po nun ay nabalitaan na lamang po natin na nasa ibang bansa na. At pagpunta niya sa ibang bansa, naging isang OFW at dinedicate niya naman po itong isang channel niya para banatan ang Team Kalingap, no? In regards po sa poverty porn na kanyang paniniwala sa ginagawa pong pagtulong po ng mag-amang Matubang at ng mga ibang charity vlogger. So, ito na nga, mga kalingap at kabagis, no? Ito pong si Jomart L Official, aka Payatas Boy, ay nagbabalik po, mga kalingap at kabagis. Nagbabalik at ngayon po ay hindi po natin sukat akalain at hindi po natin mapagtanto kung saan po siya nang hiram ng lakas para po puntahan yung mga beneficiaries po ng Kalingap, no? Yung mga tinutulungan po ng Kalingap. Saan po siya nang hiram ng lakas para pasyalan at ipatampal ika nga or ipasampal sa kanilang muka ang
mga kamalian di umano ng pagtulong sa kanila. So dito po sa video ipi-play natin ay isa pong kalingap beneficiaries ang kanyang pinuntahan at ipinamuka di umano sa kalingap beneficiaries na ito na yung mga pangakong binitawan sa kanila noon ay hindi naman daw po natutupad. At ngayon kung titignan daw po natin itong mga charity vloggers na ito ay may mga sasakyan na at nakapagpundar na po ng kanilang mga properties dahil po sa pagcha-charity. So, wag na natin itong patagalin mga kalingap at kabagis, no? Panoorin natin at gawa natin ng reaksyon. Ito pong ginawang, I think this will not be the last na gagawin niya ito. Dahil kung titignan po natin ang pattern ay parang pinapasyalan niya at binabalikan niya po ang mga senior na natulungan po ng kalingap. At dito po siya nagsisimula, no? Na sirain na naman muli o magawa na naman po ng ingay dito po sa mundo ng kalingap. So sige, pagbigyan po natin at panoorin po natin ang kanyang sabihin na nating ipinaglalaban ika nga in regards nga po sa poverty porn na ito. So ito po yun mga kalingap at kabagis na. Simulan na po natin. Ito. Yung mga charity vlogger na tumutulong, okay po yun. Pagtulong is pagtulong. Correct. Pagtulong is pagtulong. At ang pagtulong po sa ginagawa po ng Team Kalingap ay kumbaga kung nakikita naman ng Team Kalingap na may kapasidad ang pamilyang ito para itaguyod yung sinimulang pagtulong ng Team Kalingap, di ba? Ay bakit po kailangan po ba nating araw-arawin ang pagtulong, ang pagbibigay ng ayuda kung meron namang kapasidad ang beneficiaries na kumayod para sa kanila, para sa kanilang ikabubuhay? Well, I guess mga kalingap at kabagis, no? Ang pagtulong po ng kalingap, kasi parang ang misinterpretation po kasi ng mga ibang kalingap viewers natin or nanonood po sa kalingap, na once na tinulungan po ng kalingap, kailangan po habang buhay tutulungan. Well, case-to-case basis po yan mga kalingap at kabagis. Kung ang tinutulungan po ay meron naman pong kamag-anak na makakatulong din po dito po sa beneficiaries, ay bakit po natin sasabihin kailangan pang habang buhay? Pwera na lamang po kung nag-iisang senior at wala na pong katuwang sa buhay, ay doon po ako maniniwala na ang pagtulong po ay hanggang nabubuhay. So sana po malinaw po yan mga kalingap at kabagis, no? Yung pagtulong pong ginagawa ng kalingap ay para po i-restart ang kanilang pamumuhay, no? Starting from ikahos, ika nga, hanggang sa ginagabayan ng kalingap para po masimulan muli ang kanilang pamumuhay at may taguyod po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Kung ang gobyerno nga po ay hindi nagagawa yung mga ganitong bagay, excuse me po, what do you expect more sa mga nagcha-charity? Lalong-lalo na po kung ang halimbawa ang isang charity vlogger ay wala naman pong ganun kalaking resources. Kumbaga tumutulong lamang po siya sa abot ng kanyang makakaya, ay mahirap pong i-sustain yan kung wala po siyang sponsor. Diba? Hindi lang naman po sila ang dapat tulungan. Marami pa pong mga kababayan natin ang nangangailangan ng tulong or mas nangangailangan ng tulong. Bakit kailangan po nating iubusin ang ating oras sa pagtulong sa iisang individual lamang? Di po ba? Kung meron namang kapasidad na mabuhay or may taguyod ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Sige, pagpatuloy po natin. Pero ang masama kasi yung mga yung pangangakuan, tapos hindi na binabalikan. Ano naman po ang masama sa pangako tapos hindi babalikan? Ang hirap naman po nun kung ang isang charity vlogger ay pinirming babalik dyan at wala naman pong maiaabot, panay ang video, diba? Mas pangit po yun. Yung panay ang punta pero wala naman pong naiaabot. Mas maganda na po siguro yung pumupunta pero may naiaabot, diba?
Para at least hindi po nasisilipan ng charity vlogger na talagang content or pinagkakakitaan yung pong subject na tinutulungan. Kung panay ang punta mo, panay ang video mo, panay ang upload mo, wala ka namang inaabot sa pagpunta mo, mas maganda na yung bihira kang pumunta, pero pag pumunta ka sigurado, meron ka may aabot, mas maganda yon. At saka yung sinasabi niya na hindi daw po natutupad yung pangako. Kung titignan po natin sa buhay po ni Lola Ninita, ang laki po ng pagbabagong nangyari po dito sa lola nating ito. Lalong-lalo na po sa napakaliit na pinagtagpi-tagping bahay na magkakasama sila ng mga alaga niyang aso sa bahay ngayon na tinatayuan niya. Meron pa siyang maliit na kubo-kubo dyan. Na-reunite siya sa kanyang anak na ngayon ay tumutulong sa kanya. Ano pa po ba ang hahanapin natin in regards doon? Sige, pagpatuloy natin. So hinahanap pala kayo. Tapos lumipat kayo dito sa pinangako kayo ng bangka. So dito kausap niya yung anak. 'Di ba? Na parang sinasabing kaya daw lumipat yung anak ni Lola Ninita sa poder ng matanda ay pinangakuan daw po na bibigyan ng bangka. Once again, mga kalingap, mga kabagis, no? Not necessarily pag tayo po ay nangako ay ora mismo yung pangakong yun ay kailangan po natin dapat ibigay. Kailangan i-take consideration din po natin yung magbibigay financially, kung may available na po bang pondo para dito at kaya na bang ibigay or masusustain ba ng pinagbigyan yung biyayang kanilang ipagkakaloob. Baka naman kasi pag ibinigay ay hindi naman po kayang i-maintenance. At ultimo baka pag-maintenance ng ibinigay na bangka ay ihihingi pa rin po sa sponsor. 'Di ba? Pangit naman po 'yun, mga kalingap at kabagis, no? Binigyan ka na ng initial na pangkabuhayan para maitaguyod yung pang-araw-araw mo or yung pangangailangan mo. Tapos sa bandang huli, ultimo pati pang maintenance, pang gasolina, lahat-lahat na lamang ay iaasa mo sa sponsor, ay pangit naman po yun. Mahirap naman po yung puro kabig na lamang po, no? At hindi po tayo nagbabalik ika nga sa ating sarili. So, pagpatuloy po natin. Ang charity vlogger po nangako sa inyo yan. Ay nga naman, wala namang pangkabuhayan. Sabi ko ng mga vlogger, pinagtagtag ko yun niya. Hindi ko naman po masasalita yung kung hindi nila. Kasi ito ang realidad yan eh. Ito ang realidad. Okay, anong realidad? Although itong namin pagpunta, bye-bye, para ipakita sa mga ibang sponsor na ito yung realidad, no? Ano nga yung realidad? Mga charity vlogger ngayon, nagpakabili na ng mga sasakyan. Nagpakabili na ng mga magagarang lupain, bahay. Okay, Jomart. Ano ang issue mo sa pagbili ng mga charity vlogger ng sasakyan at makapagpundar ng properties? Given na yan, kapatid, no? Kung pinili mo itong landas ng pagcha-charity, may tumangkilik sa channel mo, lumaki ang subscribers mo, lumaki ang revenue mo. Ano naman ang problema kung magtitira ka ng para sa sarili mo, para magamit mo sa pagcha-charity katulad ng sasakyan? Napaka-importante po niyan sa isang charity vlogger. Saan mo ilalagay yung mga bigas, mga pang-ayuda mo kung motor lamang ang gagamitin mo? Or let's say maglalakad ka lang or magkukommute ka. Di po ba napakahirap po nun, mga kalingap at kabagis? So, it is a means, ika nga, no? Necessity, ika nga, no? Necessity ng isang charity vlogger na at least magkaroon po ng sasakyan para hindi po siya mahirapan sa kanyang sa charity. At in regards naman dun sa mga lupain, ika nga, magagarang lupain daw na sinasabi ni Jomart na naipundar na po ng charity vlogger. Once again, kapatid, pag ikaw ay sumisikat dito po sa platform na to, given na yan, lalaki ang revenue mo pag mataas ang views mo. Hanggat nagtitira ka para sa pang-charity mo, huwag mong questionin yung pagpupundar mo naman para sa personal mong buhay.
Hindi mo naman po pwedeng sabihin kailangan mahirap yung tinutulungan mo, kailangan mahirap ka rin. Or kailangan ibigay mo lahat ng kinikita mo sa mga tinutulungan mo. Diba? Sabi nga po nila, tulungan mo muna ang iyong sarili bago mo tulungan ang iba. Kung dun pa lamang po, hindi mo na tinutulungan ang sarili mo, parang may mali na po talaga doon. Given na po yan, magpundar ka para sa sarili mo, para sa kinabukasan ng pamilya mo. Dahil po, ang pag-charity vlogger o ang pagko-content creator, hindi mo natin alam kung hanggang kailan yan. Malay po natin, bukas makalawa, mag-decide ang platform na ito na isara ito. O paano naman po? Hindi ka nakapag-invest. So, sino ang kawawa? Sagutin mo yan, Jomar. Ay, si Marilyn. Ito ba? Ayun yan, mama. Sino pong Marilyn? May kulay ang buko. Baka si Marilyn siyang lang. Pati si Marilyn Chang na nadamay dito. Nabanggit ang pangalan. May nakarating kasi sa amin na Wala po. ito yung sinasabi natin na napakaraming vlogger po ang nangako dito. Paano mo nasabing napakaraming vlogger ang nangako dito sa pamilyang ito? Kung titignan po natin mga Kalingap at Kabagis, nag-iisang Kalingap partners lamang po ngayon ang naka-assign kay Lola Ninita. Paano ko po nasabi yan? Pasyalan natin mga Kalingap at Kabagis, no? Kuya Panding PH. Puntahan natin ang kanyang YouTube channel. Malamang dito ka lang nakikimarites kay Kuya Panding eh. Sinasabi mo, lagi mong sinasabing may nakapagpaabot sa amin, may nakapagsabi sa amin. O ngayon, tingnan natin. Mga video upload ni Kuya Panding. Ay, supportahan po natin, no? Kuya Panding. Ayan. Mga kwan po yan na atasan po na Kalingap partners para po tumingin na, para tignan ang kalagayan ng mga beneficiaries po na natulungan ng Kalingap. Dahil po sa dami po na natulungan ng Team Kalingap ay hindi na po kayang pasyalan lahat or ibisita po lahat ng mag-amang matubang. Kaya nga po nag-assign sila ng mga Kalingap partners na titingin po dyan. O, tingnan natin, no? Ayan, no? Kuya Panding PH. Last one day ago, meron siyang upload, no? Kay Lola Ninita. At kung titignan po natin ang kanyang YouTube channel, ayan, yung mga natulungan po ng Team Kalingap ang kanyang pinapasyalan. Naka-assign siya kay Lola Ninita at dito kay Jenaline. Oh, ayan yung mga pinupuntahan niya. Oh. Tapos si Tatay Francisco nandito rin. So, paano mo sasabihin, Jomart, na maraming vlogger ang nangako dito sa pamilya ni Lola Ninita? Pakisagot. Patuloy po natin. Yun ay hindi naman po yun ay katotohanan, reality. No, charity vlog. Disclaimer, no, itong purpose ng pag-ikot-ikot namin. Anong purpose? Ito ay pagmulat sa kaisipan ng sponsors lahat. Okay, sige. Na mas maganda kung kayo ay tutulong. Direkta nyo na sa tao or sa beneficiary yung mga padala. Kasi kung dadaan niya sa charity vlogger, malabo. Yun yung sinasabi namin na paano naging malabo na halimbawa ang isang sponsor ay magpapaabot ng tulong sa isang charity vlogger para maipaabot sa beneficiaries? Ano ang malabo doon kung nakakarating naman? At saka ipapamulat mo sa mga sponsor ang realidad. Anong realidad? Unang-una sa lahat, walang magi-sponsor dito sa mga beneficiaries na ito kung hindi napanood dun sa original uploader o dun sa inatasang Kalingap partners na mag-monitor sa kanila. Sige nga, Aber, paano ka magi-sponsor ng isang individual kung hindi mo naman nakikita yung i-sponsoran mo? Pwera na lang kung magbibigay ka ng tulong sa isang foundation na kung saan ay maglalagak ka ng pera or magbibigay ka ng donation, although kahit hindi mo kilala kung sino yung makaka-receive or kung sino yung mga beneficiaryong makakatanggap ng ibinigay mong pera. Pwede yon. Pero dito, nakilala mo eh. Nakilala mo sa channel, Lola Ninita, Kuya Bal Santos Matubang, Kuya Panding PH yung naka-assign dyan. Oh, matik yan.
Saan mo iaabot? Saan mo gusto mong alimbawa gusto mong tumulong? Saan mo ipapaabot yung tulong? It's either kay Kuya Bal Santos Matubang or kay Kuya Panding. Para kasi ang pinapalabas mo dito, kapatid, na once na yung perang ibinigay ng sponsor dito po sa charity vlogger ay hindi nakakarating ng buo sa tinulungan. Which is mali. Diba? Which is mali. Dahil bakit? Kasi nag-i-instruct ang sponsor, o itong ganitong halaga ipamili mo ng groceries. O diba? O kung may matira man dyan, ipanggasolina mo. Kasi babiyahe yung dyan eh. Babiyahe yung charity vlogger dyan. Hindi niya naman kapitbahay yung charity vlogger dyan eh. Hindi niya naman kapitbahay yung beneficiaries. O diba? Ang layo-layo ng bahay nila Lola Ninita. So mali, Jomart, mali. Kunwari, may mga padala. Kasi kayo, may mga ID naman po kayo, ate. Dapat sa inyo na. Talaga. Tawag talaga sa amin. So, ito Tsaka respeto na rin po, no, mga Kalingap at Kabagis, no. Hindi po natin makikilala itong mga beneficiarying ito kung hindi po sa mga original uploader. Respect. Yun po yun. Yun lang yung keyword doon. Respeto sa naka-scout. Sana maintindihan mo yun, Jomart. explain ko mga kaboses sa mga sulig supporter ko. At saka sa mga viewers ng Kalingap. O pati viewers ng Kalingap. Bakit kailangan mong i-invite ang viewers ng Kalingap para ipamukha sa kanila na mali ang ginagawa, mali ang sistema, o mali yung sistemang ginagawa mo? Ang purpose ng aming pag-iikot para alamin kung ang mga dating beneficiaryo or beneficiary ay hindi naman Bakit dating beneficiaries, beneficiaries pa naman hanggang ngayon? mahirap. So, kasi Ang purpose ng aming pag-iikot ay para alamin kung ang mga dating beneficiaries ng Kalingap ay naghihirap pa rin. Parang ganon ang gusto niyang palabasin, mga Kalingap, mga Kabagis, no? By the end of the day, Jomart, kung ang isang beneficiaries ay natulungan na pabahayan ng Team Kalingap, nasa sa kanila na yun kung paano nila pagyayamanin ang kanilang buhay. Uulitin ko po, kumbaga ginagabayan lamang po ng Team Kalingap ang isang beneficiaries hanggang sa dumating sa puntong kaya na po nila na itaguyod ang kanilang buhay. Ganun lang kasimple yun. Not necessarily pag tinulungan ka ng Kalingap ay matik magiging maganda na ang buhay mo hanggang sa huli. Gabay lamang po ang ginagawa ng Team Kalingap hanggang sa may taguyod po ng beneficiaries muli ang kanilang buhay. may nagsasabi na mga vlogger na hindi daw sila mahirap. Sino namang vlogger ang nagsabing hindi na sila mahirap? So, marami nagsasabi na Gaano karami? sa abroad pa ako, nasabi nila hindi na daw sila mahirap. Yun ang mali doon. Yun ang maling misconception ika nga, no, Jomart. Mali yung source mo or hindi ko alam kung mali yung interpretasyon mo dito. So, ito ay na pagpunta ng pagpuna na hindi sila masasabing hindi na mahirap. Pagtulong is pagtulong. Correct. Ang purpose namin, puntahan yung mga beneficiaryo. Okay. Kung sila ba ay So, ibig sabihin, pagpunta sa mga beneficiary ng Kalingap, so, hindi lang yan ang pupuntahan mo siguro. Siguro may mga darating ka pang upload na makikita namin na mga Kalingap beneficiaries ay binablog mo. May kaya ito. Ang lakas ng loob ni Jomart, no? Dumayo pa ng Camarines para gawin itong mga bagay-bagay na ito. May basbas kaya ito? Humingi ka ba ng permiso kay Kuya Bal para gawin ito? Para siraan ang Team Kalingap? Which is nakikinit ako pag napanood ni Kuya Bal to, hindi ko lang alam. Diba? Hindi ko lang alam kung anong aksyon ang gagawin niya sa iyo. masasabi na hindi na mahirap. So ito yun yung sinasabi din natin. Maraming mas maganda or mas bata ang binablog nila para mas mag-viral. So, ngayon, ang tinatarget mo yung mga content ni Kalingap Rab. Na ang
binablog mga bata para mag-viral. 'Di ba? Ang problema kasi dito, Jomart, hindi mo nakikita yung buong picture ng sistema ng pagtulong ng Team Kalingap. Ang nakikita mo lang ay yung kung ano yung gusto mong makita. One-sided ka bro. One-sided ka, to be honestly speaking. 'Di ba? Kasi ang pag-iisip mo ay na-judge na ika nga ng poverty porn ay hindi maganda. So, dun ka lang bumabaybay sa pathway na yon na ang poverty porn ay hindi maganda, kailangan hindi suportahan. Pero ngayon, nandiyan ka, oh. Nandiyan ka sa mga beneficiaries ng Kalingap. Diba? Ipinamumukha mo sa kanila na mali yung ginagawang pagtulong sa kanila. Kung titignan naman po natin, kagaya na sinabi ko kanina, hindi po natin makikilala ang mga beneficiaring ito. Hindi po tayo makakapagpaabot ng tulong sa kanila kung hindi dahil po sa naka-scout. Sino yung naka-scout? Yung magamang matubang. Or kung sino man yung scouter na nag-refer sa kanila. Yan po yung mga natulungan. Pero yung mga senior, wala. Hindi nila natutulungan. Sino naman nagsabi sa yung mga senior hindi natutulungan? Kailan ka huling bumisita sa channel ni Kuya Val Santos Matubang? At yung mga dating natulungan ni Kalingap Rab na mga, ito na lang napakasimple na lamang ito. Alam naman po natin, nowadays, ang channel po ni Kuya Val Santos Matubang ay mababa po ang views, which means bagsak po ang kanyang revenues. Pero si Kalingap Rab on monthly basis, dahil nga po patok na patok ang kanyang YouTube channel ngayon, mataas ang kanyang views, buwan-buwan nagbibigay yan sa papa niya ng pang-charity ni Kuya Val Santos Matubang. Which means, kung ano man yung revenue na generate ng channel ni Kalingap Rab, ay naipapaabot din sa mga beneficiaries ni Kalingap Rab. Ni Kuya Val Santos Matubang. Which means, kung mayroon pong senior na tinutulungan si Kuya Val Santos Matubang, ay natutulungan na rin po siya ng channel ni Kalingap Rab in behalf. Tama o mali? Sige nga. Nay, kami po ay aalis na. Aalis na daw. Ha? So na kami ng bayan. So ito ang sinasabi ko mga Kalingap at Kabagis, ano ang gustong ipamuka ni Jomart dito sa mga viewers? Na yung mga dating natulungan ng Team Kalingap ay hindi na binabalikan? Na ang mga pangakong binibitawan ng charity vlogger ay hindi natutupad? Hindi kasi nakikita ni Jomart yung greater picture ng programa po ng Team Kalingap. Kaya po siya nagkakaganito. Although, naging Kalingap partners ka naman noon, supposed to be dapat alam mo kung paano tumatakbo ang sistema ng Kalingap. Well, anyhow mga Kalingap at Kabagis, maging awareness po ito sa mga viewers, sa mga sponsors, na tignan po natin, hilatisin po natin minsan yung mga pinapanood po natin dito po sa platform na ito na masasabi po natin misleading ang mga information na kanilang ibinibigay sa kanilang mga viewers. Katulad na lamang po nitong si Jomart na sinasabi niya na kesyo napabahayan ng bato pero ang buhay ay mahirap. Ang Team Kalingap po, uulitin ko na naman, ang programa po ng Team Kalingap ay pagtulong sa mga kababayan po nating nasa laylayan ng kahirapan. Gina-guide po ng Team Kalingap ang mga kababayan po natin para po muli nilang masimulan ang kanilang buhay. Ang pagtulong po ng Team Kalingap, kagaya na sinabi ko kanina, depende po yan. Kung kaya naman ng beneficiaries na itaguyod ang kanilang pamumuhay, sa starting lamang po ang Team Kalingap. Bigyan ng pabahay, bigyan ng ayuda, hanggang sa makalakad o makatayo muli sila sa kanilang mga sariling paa. Pero pag senior po yan, na dati pong natutulungan ng Team Kalingap, andyan po, may mga naka-assign na mga Kalingap partners
natutulong po sa mga senior na natulungan po ni Kuya Bal Santos Matubang. To be specific, dahil nakilala naman po natin si Kuya Bal na tumutulong talaga sa mga senior. So yun ang mga kalingap at kabagis, yun lamang po ang masasabi at opinion ko regarding nga po dito sa muling pagbabalik ni Payatas Boy. Gumagawa na naman ng ingay, mga kalingap at kabagis, si Payatas Boy, at hindi po natin maintindihan talaga kung saan humuhugot ng saan humuhugot ng paniniwala at hanggang saan siya dadalhin ng kanyang paniniwala in regards po sa poverty porn and in regards po sa programa po ng Team Kalingap na lagi niya pong pinupuntirya. Mag-comment na lamang po kayo sa ating comment section. Mga kalingap at kabagis, pag-usapan po natin yan. So yun na mga kalingap at kabagis nung muli. Maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. No? So baka may hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po natin, Jubilito TV Official. So hanggang dito na lang mga kalingap at kabagis. No? Maraming salamat sa pag-antabay, panonood ng ating mga reaction videos. So hanggang dito lang, once again, as I always say, peace, God first. God bless po. Babush!